Good morning Pilipinas! Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito po ang Panahon TV na lalong lumalakas at lagi pa ring una sa ulat panahon. Mga kababayan, ngayon nga po ay opisyal na po ang simula ng ating rainy season. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Nagdadala ng pag-ulan, pag-biglat at pagtulog. Ito ang mga dapat tandaan. Magamit ang Pag-asa ng mga weather satellite sila ng kapote at baunan sila ng payo. Magkakaroon pa rin tayo ng mga isolated at localized thunderstorms. Umaraw man umulan, kaakibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas, alas 5 na po ayon sa Philippine Standard Time. Kumusta po ang gising natin ngayong Lunes ng umaga? Naway kasabay ng ating paggising mula sa pagkakatulog, gisingin din natin ang ating mga negatibong damdamin na nakabuon sa ating puso. Tuloy lang po dapat ang buhay dahil habang may buhay, may pag-asa. Ayon nga kay Charles Chaplin, we will never find the rainbow if we are looking down. So let us all view life with a positive perspective. Let's start our week right. Live mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na nangunguna sa paghahatid ng ulat panahon. Araw-araw mula Lunes hanggang Linggo. Ako po yung weatherman, Harry Bayona, na makakasama nyo ngayong Monday, August 26, 2013. On this day, we are commemorating the National Heroes Day. Ito'y gunugin natin tuwing ika-4 na Lunes ng buwan ng Agosto. Ang nasabing okasyon ay ating isinasagawa upang bigyang pugay lahat ng mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay para sa bayan. Kasabay rin ito ang ating bigyang parangal po ang mga makabagong bayani ng ating lipunan. Ngayong araw na ito, ating ipagbunyi ang lahing kayumanggi. At ngayon naman mga kababayan, puntahan na po natin ang lagay ng ating panahon. Pero konting recap lang po mga kababayan, kahapon nga po ay patuloy na lumakas at naging isang ganap na tropical depression ang low pressure areas Dinagat Islands na tinawag nga natin sa pangalang Bagyong Nando, na siyang ika-14 na bagyo sa bansa sa taong 2013. Ngayong araw kaya, ano bang dapat asahan sa nasabing bagyo at ano nga bang dapat nating asahan sa lagay ng ating panahon? Upang bigyan tayo ng updates, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster June Galang. Good morning po, Mr. Galang. Maraming salamat, Harry, at magandang umaga. Mr. Galang, ano po bang latest development hinggil kay Bagyong Nando? Ang Bagyong Nando, huling namatan, nasa yung 560 km dito po sa silangan ng Baler Aurora. Taglay po ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 km per hour malapit sa gitna at kumikilos po ito pa north-northwest o hilagang kanluran sa bilis na 15 km bawat oras. Alright, Mr. Galang, posible po bang lumakas si Bagyong Nando at maging isang ganap na tropical storm? Ano-ano po ba yung mga bagay na ating inoobserbahan para gawin ang nasabing deklarasyon? Sa susunod po na 1 hanggang 2 araw, maaari po itong lumakas at maging isang ganap na tropical storm. Isa po sa mga tinitingnan ay yung sea surface temperature. Isa rin po yung low vertical wind shear. At kasama rin po yan yung pagbaba ng kanyang pressure. At isa po sa mga ilan lang po yan sa mga binabantayan ng Pag-asa para matukoy kung talagang lalakas pa ang bagyong si Nando. And nga po mga kababayan, atin pong narinig si Pag-asa Weather Forecaster June Galang, in 1 to 2 days, inaasahang magiging isang ganap na tropical storm itong si Bagyong Nando, kung kaya't continuous monitoring ang dapat nating gawin hinggil sa nasabing sama ng panahon. At Mr. Galang, dahil kalalabas pa lamang po ni Bagyong Maring ng bansa at ngayon may panibagong bagyo, ang tanong ng karamihan, posible bang maramdaman din natin ang naranasan nating panahon na idinulot ni Bagyong Maring? Kung magtutuloy-tuloy po ito sa kanyang bilis na 15 km per hour, hindi po gaanong makaka-apekto ito dito sa ating bansa, pero hindi natin naalis yung posibilidad na maghatak pa rin po ito ng southwest, pero hindi na kasing lakas ng mga paulan na dulot ng habagat na dinala ng bagyong si Maring. Alright mga kababayan, narinig naman po natin si Pag-asa Weather Forecaster June Galang. May posibilidad na hatakin pa rin ito ni Bagyong Nando itong southwest monsoon, pero ganoon pa man, hindi na ito magiging kalakasan. Pero just the same, ang dapat natin gawin
ay mag-ingat po tayong lahat at mag-monitor tayo sa lagay ng ating panahon. Mr. Galang, may posibilidad ba na magtaas po tayo ng public storm warning signals? And if yes, anong mga lugar ang maapektuhan nito? Kung magtutuloy-tuloy po ito sa kanyang kinikilos na north-northwest, hindi po ito tatama. Kaya hindi po tayo yung magtataas ng public storm warning signal. Tuloy-tuloy po ito at tatama dito sa may southern Japan, doon po siya magla-landfall. Alright mga kababayan, good news po yan. Ayon nga po kay Pag-asa Weather Forecaster June Galang, inaasahan po natin na hindi magla-landfall sa atin itong si Bagyong Maring. Therefore, hindi rin po tayo magtataas ng public storm warning signals. Alright, Mr. Galang, kailan po ba natin maaasahan ang pag-alis ni Bagyong Nando sa bansa at kailan natin mararamdaman ang improvement sa ating weather? Kung magtutuloy-tuloy po sa kanyang kinikilos, Thursday o Friday, makakalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At asahin po natin na unti-unti, gradual improvement magmumula po dito sa parte ng Mindanao, paakyat po ang improvement ng weather. Alright mga kababayan, good news number 2. Inaasahang by Thursday o Friday, tuluyan na nga po makalalabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Nando. At Mr. Galang, ito po ba? Ano ba nga asahan nating lagay ng panahon sa buong bansa? Lalong-lalo po dito sa Metro Manila, kung saan gaganapin po mamaya ang malawakang rally, hinggil nga po yan sa protesta sa pork barrel. Ano po ba nga asahan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga lalahok sa nasabing kilos protesta? Ito po mga kababayan natin sa Bicol Region, kasama na ang Calabar Zone at probinsya ng Aurora, magkakaroon po ng maulap na kalangitan yan, na may katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Paalala po, maaari po yung magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ito naman pong Isabela, lalawigan ng Isabela, Quezon, Quirino, yung natitirang bahagi ng Central Luzon, itong Metro Manila, Mimaropa, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region, magkakaroon po yan ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat. At ito pong natitirang bahagi ng Northern Luzon at ditong bahagi ng Mindanao, mga dagliang pag-ulan at pagkulog-pagkidlat po ang pwedeng maranasan. Alright, narinig po natin si Pag-asa Weather Forecaster June Galang. Mr. Galang, last few reminders, lalong-lalo po sa mga kababayan nating lalahok nga po dyan po sa nasabing kilos protesta sa Luneta. Paalala po sa mga kababayan natin na lalahok ngayon dito sa kilos protesta sa may Luneta, magdala po ng panangga sa ulan. Samantalang yung pong mga kababayan naman natin dito sa may Bicol Region, Calabar Zone at probinsya ng Aurora, mag-ingat po. Ulit-ulitin ko po, mag-ingat po sa posibleng flash floods at landslides. And there you have it. Yan nga po ang lagay ng ating panahon para sa araw ng Lunes. Atin pong nakasama si Pag-asa Weather Forecaster June Galang. Ngayon naman alamin natin kung anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Ang ating sunrise magaganap po yan ng 5:43 a.m. Ang sunset naman ay 6:12 p.m. Ang ating moonrise ay 9:18 p.m. Ang ating moonset naman ay 10:10 a.m. May illumination po yan na 82% at makikita po natin ang last quarter moon sa darating na August 28. Para naman sa tidal predictions along Manila Bay courtesy of Namria, ang ating high tide ay 1:45 p.m. May taas po yan na 0.73 meters. Habang ang low tide naman natin ay 7:49 a.m. May taas po yan na 0.38 meter. At sa puntong ito, silipin po muna natin ang updates mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ayan nga po mga kababayan, dahil nga po naging maulan ang mga nagdaang araw dahil nga po kay Bagyong Maring at sa hanging habagat na rin po. Ito po ang total affected population as of August 25, ayon po yan sa tala ng NDRRMC. Meron po naapektuhan na mahigit 600,000 na pamilya at ang individual po na naapektuhan ng gawa ng nasabing sama ng panahon, meron po tayong mahigit 2 milyon. Ang barangay may mahigit sa 2,000, municipalities po 152, ang ating cities na apektado ay 36 at ang probinsya naman na apektado ay 17 provinces. Ang casualties naman na naitala po natin, meron pong 22 tao na iniwang nasawi. Ito pong nasabing sama ng panahon, habang meron pong 30 na sugatan at 3 pa rin po ang kasalukuyang pinaghahanap. At hindi lang po ang mga taong naapektuhan nitong ni Bagyong Maring at ng hanging habagat dahil maging ang mga ari-arian ng ating mga kababayan ay nasa lanta rin po. Sa ngayon po, ang cost of damages tinatayang nasa mahigit 660 plus million nga po. At para naman po sa state of calamity na itinaas po sa regions 1, 3, 4A at 4B, ang probinsya nga po na naapektuhan ay 5 at nakaapekto po ito sa 10 syudad at sa 15 municipalities, ganon din sa 2 barangay. At dahil maulan din po mga nagdaang araw, mahalagang malaman din natin ang lagay ng ating mga dams and reservoirs.
Unahin po natin mga kababayan, ano? Ang ating po mga dams nga po, meron po nga nag-overflow nga po ang Lamesa Dam nung mga nagdaang araw. Ayan nga po, nakikita po natin sa August 21 and August 22, nag-overflow po ito. At ganun din, kasabay ng pag-overflow ng Lamesa Dam, yung ibang mga dams din po natin ay nagbukas ng gate nang sa gayon ay makapagpawala ng tubig dahil nga po naging mataas po ang water levels. Unahin po natin ang Ipo Dam na nagbukas po ng isang gate noong August 19, nagbukas din po siya ng isang gate noong August 20, at nagbukas nga po ng gate ang Lamesa Dam dahil nag-overflow po ito ng August 20. Ang Ambuclao Dam nagbukas po ng 4 gates noong August 18, nagbukas ng 3 gates noong August 19 at nagbukas ng 2 gates noong August 20. Ganon din ang Binga Dam at Magat Dam, nagbukas din po yan ng mga gates nang sa ganyan makapagpakawala po sila ng tubig. Nagbukas din po ang dam. Tingnan po natin yung development mga kabayan from August 21 to August 23. Yung Ipo Dam, nagsara po sila ng gate ng August 21 pero binuksan po nilang muli yung ating mga gates noong August 22 and August 23. Samantalang, ang Lamesa Dam ay nag-overflow pa rin po from August 21 to August 22. Pero nag-stabilize naman po at na-regularize naman po natin dyan yung kanyang water level ng August 23. Ang Buclao Dam, nagbukas po ng 2 gates ng August 21. Nagbukas ng 4 na gates ng August 22, nagbukas ng 1 gate ng August 23, at ganun din ang Binga Dam na nagbukas pa nga ng 5 gates noong August 22. Pero sa ngayon, 1 gate na lang po ang nakabukas. Habang ang Magat Dam, okay na po ang water level dyan at na-regularize na po yan. At ganun po, puntahan po natin ang mga tala natin ng August 24. Ang Ipo Dam sa kasalukuyan may nakabukas na 1 gate. Ang Lamesa Dam, okay na po. Ang Ambuclao Dam may nakabukas pa rin na 2 gate. Ang Binga Dam may nakabukas na 1 gate. At ang Magat Dam, okay na po ang sitwasyon natin dyan. At mga kababayan, huwag po kayong aalis dahil magbabalik po ang Panahon TV.